10 dahilan kung bakit nga ba yumayaman ang ibang tao habang ang iba ay nahihirapan. Kamusta mga kababayan? Bakit yung iba kahit hindi genius o mayaman ang pinanggalingan, unti-unting yumayaman at bumubuo ng yaman? Habang ang iba naman, kahit mataas ang sweldo, palaging kulang at nahihirapan hanggang 2026. Hindi ito tungkol sa swerte lang o koneksyon. Karamihan ay dahil sa mga desisyon, habits, at mindset na ginagawa nila araw-araw. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 katotohanan dahil kung bakit yumayaman ang ilan habang ang karamihan ay nahihirapan. Practical at pwedeng i-apply agad sa buhay mo. Kung gusto mong baguhin ang financial future mo at ng pamilya mo sa 2026, panoorin hanggang dulo. I-like na at subscribe para sa maraming practical na pera at negosyo tips. Number 10. May matibay na financial discipline at frugality. Disiplina sa pera. Matipid at hindi gastador. Ang yumayaman ay nabubuhay sa ibaba ng kanilang kita. Hindi sila nahuhulog sa lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sweldo, hindi agad binibili ang bagong phone, branded na damit o mamahaling luho. Sa halip, iniipon at nilalagay sa assets. Resulta, may kapital para magsimula ng negosyo o mag-invest. Number 9. Long-term thinking at patience. Iniisip ang kinabukasan, hindi lang ngayon. Hindi sila naghahanap ng get rich quick. Willing maghintay ng 5 hanggang 10 taon para lumaki ang negosyo o investment. Alam nila ang power of compounding. Maliit na halaga na inuulit-ulit. Marami sa atin ay short-term thinker. Bahala na bukas, enjoy muna ngayon. Number 8. May multiple sources of income. Hindi umaasa sa isang sahod lamang. Ang karamihan sa yumayaman ay may side hustle, negosyo, investments, rental income o dividends. Kahit may regular job, gumagawa sila ng ibang paraan para kumita. Sa 2026, ang isang sahod lang ay madalas hindi sapat dahil sa inflation. Number 7. Patuloy na nag-aaral at nag-i-invest sa sarili. Invest sa knowledge at skills. Bumibili sila ng books, online courses o certifications na magpapataas ng kita nila. Natututo ng high-value skills tulad ng digital marketing, sales, investing, o business management. Ang asset na hindi nakawin ng kahit sino ang kaalaman mo. Number 6. Risk tolerant pero calculated. Hindi takot magsimula. Handa sa risk pero hindi reckless. Hindi sila takot mag-fail. Nagsisimula sila ng maliit na negosyo. Kahit may possibility na mawalan. Natututo sila sa bawat pagkakamali. Marami ang natatakot mag-try dahil baka mawalan o ano sasabihin ng iba. Number 5. Malakas na work ethic plus smart work. Sipag at talino sa trabaho. Hindi lang hard work. Smart work din. Nagde-delegate, nag-optimize, at gumagamit ng leverage. Or as technology at iba pang tao. Sila ang may-ari ng sistema. Hindi forever na empleyado sa sistema. Number 4. Clear financial goals at plano. May specific goals. Alam nila kung ano ang gusto nila. 1 million na saving sa loob ng 5 taon o passive income na 50,000 monthly. May written plan at sinusundan ito. Walang plano equals walang direksyon. Madalas, mapunta sa wala ang pera. Number 3. Iwas sa destructive habits at luho. Iwas sa bisyo at unnecessary gastos. Mas kaunti ang gastusin sa alak
sugal, sigarilyo, o sobrang social pressure. Fiesta, pautang sa kamag-anak na hindi nababayaran, focus sa pagbuo ng yaman para sa susunod na henerasyon. Number 2, malakas ang network at relasyon sa negosyo. Bumuo ng malakas na network. Nakikipag-ugnayan sila sa tamang tao, mentors, partners, at suppliers. Alam nila ang negosyo ay hindi solo. Your network is your net worth. Number 1, tamang money mindset. Pera ay tool, hindi end goal. May rich money mindset. Tinitingnan nila ang pera bilang tool para lumikha ng higit pang mahalaga. Reinvest ang kita sa halip na gastusin lahat. May abundance mindset. Marami oportunidad, imbes na scarcity, kulang lagi. Ito ang pinakamalaking difference. Kapag nagbago ang isip mo tungkol sa pera, nagbabago ang desisyon mo. Ang pagyaman ay hindi magic. Ito ay resulta ng mga ginagawa at hindi ginagawa araw-araw. Kahit sino ay pwedeng magsimula, estudyante, empleyado o OFW. Mga practical steps para sa iyo sa 2026. Simulan ng pag-iipon ng 20% ng kita mo ngayon. Mag-set ng isang financial goal at isulat ito. Matuto sa isang bagong skill na pwedeng magbigay ng extra income. Bawasan ng luho at dagdagan ng assets. Humanap ng mentor o sumali sa positive financial community. Alin sa 10 na ito ang pinaka-relate mo? O alin ang gusto mong baguhin muna? Comment below ang number at sabihin mo kung bakit. Kung may paborito kang dahilan o gusto mong detalyong guide sa isa rito, halimbawa, paano magsimula ng side hustle, i-comment. Gagawan ko ng follow-up video. Salamat sa papanood! Kung nakatulong o nagbigay ng inspirasyon, i-like ang video, i-share sa kaibigan o pamilya na kailangan ito, at subscribe para sa mas maraming praktikal na payo tungkol sa pera, negosyo, at pag-unlad sa Pilipinas. Tandaan, hindi late magsimula. Ang importante ay magsimula ka ngayon. Laban lang, God bless at kita-kits sa susunod na video.